Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Alam mong nandito si Justin. Eric, please. Gusto ko lang makita ang anak ko. Narito na nga ang ating mga karagdagan na aabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Papunta na nga itong sina Giselle at RJ kung saan ay isi-celebrate nga ang Christmas party na ino-organize dito ni Annalyn. At dito naman na agad na sumulpot itong si Eric at tinanong itong si Giselle at RJ na kung saan daw pupunta. At dito nga na sinabi ni Giselle kay Eric na gusto lamang daw niyang makita at makasama ang kanyang anak bago babalik sa US. At dito naman na sinabi ni Eric kina Giselle at RJ na alam naman daw ni Giselle na ayaw siyang makita ng kanyang anak na si Justin. At sana raw ay wag sisirain ni Giselle ang party ng mga bata kasi mas kawawa ito. At nagtaka itong si Giselle at RJ na maya-maya ay sinabi ni Eric kay Giselle na sige na puntahan mo na ang iyong anak. At hindi na nga nagtagal itong si Giselle ay agad nga pumunta doon. At naabutan ni Giselle na nagsasayaw na nga itong sina Annalyn at itong si Justin. At habang nagsasayaw ang dalawa ay palihim naman itong si Giselle na kumukuha ng video dito nga sa kanyang anak na si Justin. At kahit sa malayo ay talagang tuwang-tuwa naman na tinitingnan dito ni Giselle ang kanyang anak. At maya-maya pa ay nagsidatingan na rin ang ibang mga bisita. Sa kabilang banda ay nakidalo din itong si Lynette at itong si Harry dito nga sa selebrasyon ng party ng mga bata. At nang matapos nga ang selebrasyon, dito naman na masinsina na kinausap ni Harry itong si Annalyn at ibinigay itong kanyang regalo para dito kay Annalyn. Dahil nakakalimutan daw niya noon na magbigay ng regalo. At nandun nga itong si Naldo Clinton Javier at ang buong mga kaibigan ni Annalyn. Samantala, napanood naman nila Nurse Karen at Nurse Evan atong video na pinost ni Moira na masaya daw nagbabakasyon ang mga ito. At dito naman napag-usapan ng mga magkaibigan na bakit parang wala daw pakialam at walang konsensya itong si Moira at itong si Zoe na nasa critical nga ang kalagayan ni Don Pepe at nagawa pa daw nilang maglakwatsa at magbakasyon. At ipinakita nga nila dito kay Annalyn ang larawan nila Zoe at Moira. At dito nagtaka itong si Justin na kung bakit okay lang kay Annalyn na pakitunguhan at maging mabait dito kay Zoe. At dito na sinagot ni Annalyn ang tanong ni Justin sa kanya na pinapakitunguhan ni Annalyn itong si Zoe dahil magkapatid sila at kahit anong ang mangyari. Ayun pa rin kahit mataray at suplada itong si Zoe ay talagang pinapakitunguhan ni Annalyn ng mabuti itong si Zoe sa pagkakaalam na siya nga ang anak sa labas. At dahil hindi pa nila alam na itong si Annalyn ang tunay na anak dito ni RJ. At unti-unti naman nakakalimutan na dito ni Lynette itong trauma ng kanyang nararanasan nung ito'y pinasok ng mga magnanakaw ang bahay ni Carlos dahil sa tulong na rin na mga mangbubuti ay talagang sinubukan ni Lynette na harapin ito. At binigyan niya pa nga ng mga regalo at ipinagtataka ni Carlos na kung bakit may mga lalaki sa labas kaya agad na sinugod ni Carlos ang mga ito at pati nga itong si Aling Susan ay nakisali na rin sa akala na binugbog nga itong si Carlos at talaga namang inawat ito ni Lynette. At dito na ipinaliwanag siya nga nagpapasok at nagbigay ng mga bote at pagkain dito nga sa dalawang mangbubuti. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan dahil baka hindi na matuloy ang pagbalik dito ni Justin papuntang US dahil mararamdaman niya ngayon ang awa ng kanyang ina. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood dito sa akin channel.